Hello mga kabossy! Ngayon, nagluto ako ng crispy fried with gravy. Ngayon, nagpiga na ako ng 3 kalamansi dito sa manok. Then, nagayat ako ng bawang na maliliit tsaka ako ilalagay dito sa manok. Yan. Ngayon, pagkatapos niyan, hahaluin natin yung manok para kumapit yung lasa ng bawang at kalamansi. Yan. Hindi na ako nag-gloves or nag-plastic ng kamay kasi para sa amin din, kami naman din ang kakain. Personal naman yun. Then, naglagay ako ng isang buong paminta, halagang piso. Then, ikinalat ko siya dito sa manok. Then, hahaluin ulit natin siya para lumasa sa manok. Yan, halo-haluin lang natin para lumasa yung mga timpla sa manok. Then, lalagyan na natin siya ng crispy fried bread breading. Then, huwag niyo po ilalahat yung 1 kilong sachet kasi kalkulahin niyo lamang kung gaano kadami yung manok. Yan, ibababad niyo siya para lumasa dun sa mga laman ng manok. Yan, hahalu-haluin natin. Pag may mga bisita kayo, pwede kayo magkumamit ng plastic panghalo or gloves. Yan, dinagdagan ko pa siya kasi parang kakaunti yung breading. Then, kung gusto nyo maglagay kayo ng harina, pwede po yun, optional naman po yun. Kung gusto nyo medyo marami, then nagdagdag ako ng konting magic sarap para medyo may alat-alat, pero konti lang, ilang butil lang ha, kasi maalat na yung crispy fried. Then lalamasin nyo ulit siya para lumasa. Pagkatapos nyan, pag nilamas-lamas nyo na siya, yan, okay na siya. Then, pagkatapos nyan, pwede nyo na siyang, yan, diba, lumapot na siya, kapit na siya sa manok. Pwede nyo na siyang takpan. Yan, ibababad natin siya up ng 5 minuto or kahit 4 na minuto lang. Then, habang binababad natin yung manok, gagayat na tayo ng bawang para sa gravy. Yan, sangkap sa gravy. Yan, gagayat tayo ng 1 butil. Hahatiin natin sa 3 at gagayatin natin ng maliliit. Yan. Then, pagkagayat natin ng maliliit lang kasi liliit pa siya din. Para hindi siya masyadong halata sa gravy. Pampalasa lang siya. Yan. Dahan-dahan lang ha, at ang kamay baka madali. Nako, Diyos ko. Yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang ang pagagayat. Doble ingat sa pagagayat. Yan. Pagkatapos niyan, yan, ginayat-gayat ko yung maliliit na bawang. Yan. Sa 1 butil, tinatlo ko siya. Then, ginayat ko na maliliit. Para liliit pa naman siya pag naluto. Huwag niyo siyang kasusunugin ha, kasi papait yung gravy. Yan. So, yan. Ingat-ingat. Yan. Then, after ng bawang, i-ready ko na ang beef cube. Beef cube or chicken cube, pwede nyo siyang gamitin. Nakadepende sa inyo. Huwag lang 4 cube. Yan. I-ready ko na siya para sa lulutuin. 1 paminta. Kahit 1 paminta lang kasi masyado nang medyo maanghang na rin yung crispy fried. Then, i-ready ko na rin yung crispy fried ng paggugulungan natin mamaya na minarinate nating manok. Yan. Ayan yung tira dun sa pinagbabara ng manok. Ngayon, kulang pa siya. Dadagdagan ko siya ng 1 pang lahating sachet pa. Kasi makapit yung manok, magastos siya. Optional naman, kung gusto nyo, lagyan nyo siya ng harina, haluan nyo siya ng harina para mas madami siya. Yan. Kasi ako hindi nakabili ng harina, kaya hindi na ako naglagay ng harina. Pure na crispy fried siya. Then, hihiwalay ko muna siya. Then, okay na, ready na. Yan. Habang minabarinate, may binati akong 1 itlog. Yung itlog na yun ang ilalagay ko din doon. Mamarinate ko naman yun sa binabad kong manok. Bago pagulungin sa yan. Yan na yung marinate kong manok. Then, after nyan, nilamas ko, labog na. Diyos ko, bago makain, lambot na. Nilagay ko 1 pirasong itlog.
Yan, nilamas ko na naman. Diyos ko, lumamas na lang tayo ng lumamas. Hanggang sa lumambot yung laman. Naluto na sa kalalamas yung laman. Yan. Lamasin nyo ulit para yung itlog at yung lasa ng marinade ay maghalo at kumapit sa manok. Yan. Wow! Lamas na lamas ha. Daming gawa no. Diyos ko. Bago ma-achieve yung chicken. Kasi hindi naman masarap yung basta pirito na lang eh. Di ba? Basta mo na lang iyaano. Mas maganda yung mga timpla talaga para linamnam sa laman. Diba? Then, after nyan, tapos na, nalamas ko na yung itlog. Sa manok, syempre, just ko green-minded na naman kayo. Yan. Then, paugulungin natin siya sa, hindi pala, kapainit muna ako ng kaldero ng pagpiprituhan natin ng manok. Yan. Painitin muna natin siya, then maglagay tayo ng kalahating boteng mantika. Mas magandang ipirito ang manok ng lubog sa mantika. Huwag kayo magpipirito ng hindi lubog sa mantika kasi hindi magpapantay ang luto at mahihirapan kayo magluto. Hindi maluluto yung loob. Medyo katamtaman lang ang lakas ng apoy. Huwag masyadong malakas. Tama lang. Kapag kumukulo-kulo na yung mantika, tumigil na sa pagkulo, Tsaka na natin pagugulungin yung manok sa breading. Yan. Nilamas na naman ni Inday. Yan. Skobosing. Yan. Hilig maglamas. Labog na yung manok talaga. Yan. After nyan, papagulong na tayo sa crispy breading. Yan. Okay. Ready na. Nilamas sa lamasin. Ipagulungin natin sa breading. Yan. Nilagay ko na. Pagkagulong yan, pinagulong ko na. Kailangan buong laman lalagyan nyo ng breading para solve na solve yung crispy. Yan. Lubog na lubog siya sa mantika. Yan. Yan, pagulong-gulong. Yan. Yan, siya ka ilalagay sa mantika. Yan. Doble ingat ha, baka mapaso ng mantika. Baka mamaya yung kamay nyo na naipirito nyo. Yan. Diba? Hindi na. Okay. Yan. Gulong-gulong na. Optional yung harina ha. Kung gusto niyo maraming para hindi kayo magastos sa breading. Yan. Yan lang. Then, yan. Yan. Diba? Kumukulo na siya. Lubos sa mantika. Kalating mantika. Yan. Then, pagkatapos niyan, medyo galaw-galawin nyo para hindi kumapot. Then, tusok-tusukan nyo ng tinidor para lumabas yung dugo. Para maluto yung loob. Para maglabasan yung mga dugo-dugo ng laman. Yan. Para makasigurado tayong luto yung loob. Yan. Tusok-tusukin nyo ng tinidor. Daan-daan lang kayo kasi bang matilapsikan kayo ha. Doble ingat sa pagluluto. Diyos ko. Ingat-ingat din. Matilaps ka ng mantika yung mukha. Ay, Diyos ko, sayang ang ganda. Yan. Yan, antayin mo maluto. Hindi mo nang gagalawin. After 3 minutes, 2 minutes. At kapag nag-brown na siya, nag-golden, yan na siya, diba? Oo, okay na siya. Yan, ready na siya. At mangangamoy breading na. Crispy breading na. Maamoy mo na talaga yung chicken joy. Yan. Pag ganyang golden na, okay na siya. Yan. Tapos, yan. Tsaka tayo luluto na ng gravy. Nagisa na ako ng bawang. Yan. Antayin ko muna siyang mangamoy, ang aroma, at mag-brown. Yan. Dinagdagan ko pa yun ng konting bawang at ko nabitin pa. Konti. Yan, di ba?
mas maliliit siya. Then ilagay ko na yung crispy breading, yung tira. Yan po yung tira sa mga ginamit ko yan. Yan yung gagawin natin gravy. Then lalagyan ko siya ng konti pang mantika niyan. Kasi kukulangin at magdadry siya. Yan. Yan ang ginamit ko mantika. Then pinagprituhan ng manok. Yun na po yung ginamit kong mantika. Yan. Pwede naman pong optional ng butter and margarine. Pwede po yun. Wala po kong nabilhan. Tatamad akong lumabas. Kaya, mantika na lang po ang pinagamitan. Then, nalagyan ko na siya ng konti pang mantika. At talagang kinulang. Dahil pala madami agad mantika ang ilalagay. Yan. Ngayon, pag nag-brown na po yung breading, okay na. Yan. Tsaka nyo siya lalagyan ng tubig. Yan. Kalkulahin nyo lang po yung paglalagay ng tubig. Dahan-dahan, huwag biglang madami kasi baka mamaya maging sabaw yan. Hindi na maging gravy. Baka maging soup na yan. Hindi na sausawan. Diyos ninyo. Yan. Yan, tutunawin yung mga buo-buo na breading. Yan, dudurug-durugin. Yan. Haluin hanggang sa lumapot. Yan, konti pang tubig. Yan, hanggang sa lumapot. Yan. Yan. Hanggang sa kumulo. Bago kumulo, halo-haluin. Durug-durugin yung mga durug-durugin nyo yung namumuo siya eh. Tapos nilagay ko na yung beef cube. Yan, dudurugin ko na yung beef cube, konting tubig. Yan, kasi medyo maalat kasi yung beef cube tsaka yung breading. Kaya naglagay ulit ako ng tubig. Then niya, pinakulang ko na siya, lumalapot na siya. Halo-halo. Yan. Yan, siyang kumulo-kulo, dagdag ko ng konting tubig kasi malapot siya. Then, konting paminta. Ilagyan ko siya ng paminta para medyo maghang-hang-hang. Yan. Then, after nyan, hinalo-halo ko siya para lumasa yung paminta. Yan, may mga buo-buo pa at inulog-durog ko. Yan. Tapos nyan, pinakulo-kulo ko na siya. Yan. Kalkulahin nyo lang po yung dami. Huwag nyo masyadong damihan ng tubig kasi baka mamaya ay lumabnaw siya. Hindi siya masarap sausawan. Then, optional, naglagay lang din po ako ng panlaban sa alat. Konting asukal. Ayan. Lagyan ko siya ng konting asukal para panlaban sa alat. Then, toyo. Ayan. Para kumulay siya, medyo mitim-mitim siya yan. Toyo. Naglagay akong konting toyo. Diyos ko, natapon pa ang kalat magluto ni Inday. Diyos ko. Yan, di ba? Mas kumandang tingnan. Hindi po yan sauce ng fishball, ha? Sausawan po yan ng Chicken Joy. Para lang po yan sauce ng fishball. Pero masarap yan. Natikman nyo. Amoy pa lang, Diyos ko, parang pan-Jollibee na. Yan, simple lang recipe ng gravy. Yan, ngayon, okay na siya. Hintayin mo lang siyang kumulo after ng toyo. Yan, pakuli-kuliin nyo lang siya. Then, okay na siya. Konting tubig. Para maano yung alat. Diba? Diba, okay na siya. Yan, malapot na. Then, after niya, yan, okay na siya. Ready to eat na. Tikim-tikim na. Ang lasa. Kung okay na. Tama na yung halo. Diyos ko, humalo na. Humalo. Yan. So, yan. Okay na siya. Ready to eat na. Sinalin ko na siya sa lagayan. Then, ready na. Diba? Konti lang siya na naluto. Good for 2 person. O nga pala, yung mga pinaglutuan niyo po ng sauce ay bababaran niyo ng tubig. At kasi naninigas po siya, mahirap linisin. Done! Okay na. Thank you. Thank you, guys.
Don't forget to follow my page.